May nag-comment pala sa atin na ituloy natin kung paano tayo magbanyobrada dito sa domestic. Patapos na pala tayo mag-loading, nag 1 hour notice na tayo, alis naman tayo, mabilis lang yung biyahe natin ngayon. Dito pala ako ngayon sa bridge, balik ko yung sa cellphone nito. Ito pala yung, kami pala yung isa sa pinakamaliit na barko sa domestic, kaya ito yung barko, i-share lang natin kung ano yung nagpunting natutunan natin at counting experience natin dito sa Interline. Para lang to sa mga first time mayra, kapag veterano ka na, skip mo lang yung video na to. Single screw right-handed fixed pitch propeller tayo, meaning isa lang yung propeller natin. Kapag mag-abante tayo, siswing yung truan natin papuntang pabor, yung pupa papuntang stribor. Kapag atras naman tayo, opposite naman, swing niya dahil sa wheel effect ba yung sa transverse thrust niya. Swing naman yung truan natin papuntang stribor, pupa naman natin papuntang pabor. Kaya anuhan na natin ang hangin. Yung hangin, hindi natin makontrol yung hangin kasi gawa ng Panginoon, design ng Panginoon yan. Yung sa atin lang, makontrol yung ma-adjust lang natin yung ating makina, rudder, tapos yung ating propeller natin, tapos angkla. Ito lang to, inulit ko walang tagbot ito, tapos kadina lang yung ginagamit natin pag magbanyobrada tayo. Kaya balik na tayo dito. Ito pala scratch paper, sinulatan na to. Ito yung hangin amihan, ito yung rampa, ito yung pantalan. Dito pala tayo mag-docking. Tapos ito yung breakwater. Tapos dito sa kabila, ito yung papasok, may fishing boat dito. Kaya share na itong paano tayo maghulog gamit yung angkla magbanyobrada. Kaya yung may advantage, disadvantage din yung amihan. Kasi kapag amihan, pigilan ka ng hangin na madikit sa pantalan. Kaya itapon ka pala yun ng pantalan. Ang kagandahan lang, hindi ka ganong matakot na mabangga kasi tulak ka man sa hangin. Yung mahirap lang yan kapag right-handed fixed pitch propeller ka, kapag aatras ka, lalong lalayo ka sa pantalan. Kaya tapos pas hangin pa, tulak pa ka ng hangin, lalo kang lalayo. Kaya dito ngayon, balik tayo ngayon, papasok na tayo ngayon. Dito, malayo pa, naka-stop engine ka lang, mga 4 cables more or less. Depende yan sa barko Depende yan sa barko. Yung mga barko na malalaki, maliliit, depende yung karakteristik niya. Depende diyan, may twin screw, may single screw, iba-ibang klase na propeller yan. Kapag malaking barko pala, yan sa windage, yung sa hangin ba, madali ka mapadpad sa hangin, lalo na mga car ship, passenger, lalo tayo din kapag marami tayong empty, tapos magaan tayo, lutang, madali tayo mapadpad. Kaya balik na tayo ngayon, tuloy natin na pagpasok natin, importante lang, dandahan ka papasok. 3 cables, naka-stop engine ka na, salida ka lang. Tingnan mo talaga palagi yung approach mo 45 degrees. Bantayan mo talaga, huwag ka magpatalo sa hangin. Inulit ko, yung hangin hindi natin makontrol yan, pero ma-adjust natin yung propeller natin, makontrol natin yung propeller, rudder natin. Kaya naka-stop dyan yan, salida na lang. Sa tingin mo kasi straight yung takbo mo, pero sa actual straight mo, naka 45 degrees ka, pero yung actual, ganyan pala ka, naka-lateral ba yung nakatagilid yung takbo mo. Kaya stop engine ka, stop engine.